Master Jet, dito lang po ako mag-ask. Yung Teacher 1 po ba exempted doon sa tax salary adjustment? Wala pa kasi payslip, di ko ma-check. Usual din po na nangyayari no ngayong fourth quarter ito pagkakaroon ng adjustments sa tax deductions sa atin pong sahod. Kaya may mga kaunting changes. Yung iba medyo malaki-laki no yung changes sa kanilang naging net take home pay. No, and mostly ay until December na nangyayari yung ganon. No, so yung teacher 1 ay not all that time naman na sinasabi nating exempted sa adjustment na ito kasi case to case basis kasi. No, ito pagkakaroon ng tax adjustment during the fourth quarter ay case to case basis po yun. Kahit ano po yung posisyon ninyo, pwedeng kasali kayo sa adjustment, pwede rin po na hindi. Kasi yung binabasihan po niyan ay yung magiging dapat na taxes ninyo for the whole year compared doon sa actual na deduction ninyo sa inyong sahod every month and doon po sa during release ng mga benefits, no, if ever yun ba ay with tax deduction na or hindi pa. Kasi may limit tayo, 'di ba? Under the train law, meron tayong limit na 90,000 doon sa mga benefits. Kapag sobra sa 90,000 ay part na 'yan doon sa idadagdag na yung excess doon sa atin pong taxable na income, no? So yung tax rate naman po niyan ay depende kung magkano yung total na taxable income po natin. Mayroon po yung bracket doon sa train law. Ngayon, kahit teacher 1 ka, kung sumobra ka doon sa limit na yon 90,000, tapos may mga benefits ka natanggap during the year na hindi po nabigyan o hindi po nakunan ng taxes, no, kahit sobra ka na doon sa 90 na limit, tapos itong bagong benefit na ito ay walang tax deduction na nangyari during release, so yun po ay pwede makakaapekto sa mangyayaring tax adjustment, no? So yung actual dyan, yung iba ay bumaba yung tax deduction nila dulot sa adjustment kasi nakita na sobra pala yung naging deduction in the past months. Yung iba naman ay tumaas yung deduction kasi nakita na may kulang doon sa nakuha na tax during the past months and during sa release ng ibang benefits. So kaya nga sinasabi natin case to case basis yung mangyayari niyan. So for the part ng teacher 1, hindi po exempted, no, dahil teacher 1 ka, kundi pwede kang exempted if naging sakto yung mga deductions mo sa taxes. Pero kung hindi po sakto at sumobra o kaya ay kinulang yung actual deductions, hindi ka talaga makakaligtas sa adjustments na ito. No, may mga nakikita tayong chances, no. May mga nakikita tayo mga pangyayari before na during the last few months, 2-3 months in the year, ay wala nang naging tax deduction yung isang personnel dahil sumobra yung deduction niya in the past months, no. So maganda kung ganun po yung nangyari kasi tataas yung magiging net take home pay ngayon sa huling 3 buwan ng taon. Pero as I said nga, case to case basis yan. Yung computation yan ay nandoon siguro, no, kung yung meron kayong in charge sa BIR doon sa inyo pong division o kaya ay doon po sa PSU ninyo. Yung in charge po niyan, siya po yung may hawak ng mga actual deduction po from your salary dito sa tax from January at maging lahat ng mga natanggap din po ninyo, no, during the year para na siyang naging basihan niya doon sa pagdetermine if yung adjustment na mangyayari sa iyo ay tataasan ang deduction or babaan ang deduction, no? So meron po yung record dyan, hindi po yan minamagic, no, yung halaga na nandyan, meron po yung basis, no? So refer nyo na lamang din po sa inyong pong division office doon sa in charge niyan if ever na meron po kayong mga doubts regarding sa halaga na naging adjustment sa taxes po ninyo.
But definitely, being a teacher 1 is not a reason para sasabihin nating exempted ka o hindi ka apektado dito sa tax adjustments.